DZRH. Magandang umaga, Pilipinas! Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Ikasampu tayo ngayon ng Oktubre 2024, Huwebes. Sa ulo ng ating mga balita, Pangulong BBM iniutos na ang paglilikas ng mga OFW na naiipit sa giyera ng Lebanon at Israel. Malasakit ng Pangulong BBM sa mga OFW, kinilala naman ng leader ng Kamara. Secretary John Becremulia, formal ng manunungkulan bilang kalihim ng DILG. Pagpapasara sa mga pogo agad na iniutos. 3 agri-food importers blacklisted na sa DA at Bureau of Plant Industry. Lisensya naman ng 5 pang mga kumpanya sinuspende. 276 million pesos na alagaan ng ill-gotten wealth ng pamilya Marcos ibinasura ng Sandigan Bayan. 4 na convicted pedophiles na harang sa NAIA, hindi pinapasok sa bansa. Aeroplano nag-emergency landing sa New York, piloto inatake, patay. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Kasama natin ang buong radyo natin, FM Nationwide, ang ating action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Sa detalye ng ating mga balita, inatasan ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos sa mga kaukulang ahensya ng gobyerno. Ilikas na ang mga Pilipinong nasa Lebanon at Israel pabalik ng Pilipinas sa gitna ng lumalalang tensyon doon. Sa sidelines ng 44th at 45th ASEAN Summit sa Laos, nagpatawag ng virtual meeting ang Pangulo upang ibaba ang direktiba. Inatasan ng mga ahensya na gamitin ang lahat ng available assets ng pamahalaan para matiyak ang ligtas na pag-uwi ng mga Pilipino sa Pilipinas na naiipit ngayon dun sa mga bakbakan. Tinimog din ng Pangulo mga Pilipino sundin ang abiso ng Embahada ng Pilipinas at ng mga pamahalaan ng dalawang magkalabang bansa. Iginit ng Presidente, gagawin ng pamahalaan ang lahat ng makakaya nito para masiguro ang kaligtasan ng mga Pilipino sa Israel at Lebanon. Ililikas sa mga nais umuwi kahit anong paraan, mapa-aeroplano man o barko. We are now going to evacuate our people by whatever means, by air or by sea. And just make all the preparations so that malapit na lahat ng asset natin. Kung may barko tayong kukunin, nandyan na malapit na sa Beirut na sandali lang. Basta the embassy gives us the all clear and they say that our people can go, mailabas na kagad natin so that hindi sila nag-aantay na matagal in the danger areas. Pinuri naman ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang Pangulong Bongbong Marcos sa hindi matitinag na pangako nitong titiyakin ang kaligtasan at kapakanan ng mga Pilipinong nasa Middle East apektado ngayon ang opensiba ng Israel laban sa Hezbollah na nasa Lebanon. Kasama ng Pangulong Marcos, si Speaker Romualdez nang mag-video conference sa mga miyembro ng kanyang gabinete habang lumalahok sa ASEAN Summit sa Lao PDR upang makakuha ng update sa ginagawa ng mga ahensya ng pamahalaan upang matiyak ang kaligtasan ng mga Pilipino sa gitnang silangan. Sa isang ambush interview, sinabi naman ni Romualdez sa video conference din ay isang urgent call to assess the situation. Sa harap ng tumataas na tensyon sa Middle East, ang kinakailangan gawin. Sa kanyang pre-departure speech bago bumiyahe patungong Lao PDR, tiniyak ng Pangulong Marcos na ginagawa ng gobyerno ang lahat upang matiyak ang kaligtasan ng mahigit sa 40,000 Pilipinong nasa Lebanon at Israel at maiuwi sila ng ligtas sa bansa. Umapila naman ang Department of Migrant Workers at Overseas Workers Welfare Administration sa mga ship owners na may sakay ng mga Filipino crew na iwasan ang pagdaan sa Gulf of Aden at Red Sea sa gitna ng tensyon sa Middle East. Alinsunod dito sa minarkahang high risk at warlike areas ng International Transport Workers Federation at ng International Bargaining Forum. Sa abiso ng DMW, tinimok din ng ahensya ang mga ship owners na bigyang prioridad ang kapakanan ng mga Pilipinong sakay ng kanilang barko at iyakin din ang kaligtasan ng mga ito.
Samantala, pinagsusumiti naman ng OWA ang mga may-ari ng barko ng Seabase Accreditation Bureau sa DMW. Nitong Agosto, inatake naman ng maribelding Houthi ang dalawang barkong lula ng ilang Pilipino seafarers. Opisyal lang naupo sa pwesto si Junvic Rimulya bilang bagong kalihim ng Department of the Interior and Local Government o DILG. Ito matapos magbitiw sa pwesto ang dating kalihim na si Benhur Avalos para tumakbo sa pagkasenador ngayong 2025 midterm elections. Ayon kay Rimulya, maliban sa pagsasaayos ng hanay ng pambansang pulisya, personal din niyang tututukan ang pagwawali sa mga pogo sa bansa. Sabi pa ng bagong kalihim ng DILG, pangungunahan niya ang inspeksyon at pagpapasara ng mga pogo, kabilang ang Pogo Hub na nasa Island Cove na dating pagmamayari ng kanilang pamilya dyan po sa Cavite. As far as I am concerned, I will get all the list of pogos and I will personally lock them down one by one, personally. That's it. Kumusta po yung status ng pogo doon sa Island Cove, sir? Sila, kausap ko na sila kahapon dahil because it's in my home province and the property used to be owned by my family. They will close down December 15 for good. Samantala, suportado naman ng Philippine National Police ang pagkakatalaga kay dating Cavite Governor Junvic Rimulya bilang bagong kalihim ng Department of the Interior and Local Government. Ayon sa Public Information Office Chief ng PNP na si General Jean Pajardo, iwala silang magagamit ni Secretary Rimulya matagal na niyang karanasan sa lokal na pamahalaan sa pagsisilbi sa DILG. Pagtitiyak pa ni Pajardo, susuportahan ng buong pambansang pulisya ang mga programa ni Rimulya gaya ng kanilang pagsuporta noon kay dating DILG Secretary Benhur Avalos. Bukas ang pambansang pulisya sa mga planong structural reform ng bagong upong Interior Secretary na si Junvic Rimulya. Ayon kay PNP spokesperson Brigadier General Jean Pajardo, magkakaroon ng balasan at aalisin itong ang palakasan sa promotion system ng pambansang pulisya. Ayon kay Pajardo, handa silang talakayin ilatag sa DILG Secretary ang sistema ng paggalaw ng mga posisyon sa pambansang pulisya. Binigyan din ng opisyal na may umiiral na proseso ang PNP para sa promotion ng mga competent senior officers para sa mga posisyon gaya ng Chief of Police, Provincial at Regional Director. As much as possible po, ini-insulate po natin ang PNP lalo na po sa political influence sa pagtatalaga po. So ang PNP naman po is open to discuss this with our new SILG and Kasado na sa susunod na linggo ang panibagong PNP Command Conference kung saan posibleng matalakay ang naturang usapin. Target din ang bagong DILG Secretary na si Junvic Rimulya na gawing casualty-free ang darating na halalan sa 2025. Ayon kay Rimulya, inatasan siya ng Pangulong Bongbong Marcos na pagsikapan ang kaligtasan at seguridad ng mga kandidato gayon din ng publiko sa darating na eleksyon. Hihingian niya siya ng tulong sa lahat ng mga ahensya at ng mga sektor para maging mapayapa at maging zero casualty ang halalan. Sa lalawigan ng Cavite, nagtalaga na siya ng mobile patrol vehicle sa bawat kandidato sa pagkaalkalde para magbigay ng seguridad bukod pa sa kanilang mga personal na bodyguard. Batay sa kanyang inisyal na assessment, ang mga lugar na maaaring isama bilang hotspot sa 2025 elections ay ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, ang Cagayan, ang Nueva Ecija at ang Palawan. Samantala, pinaimbestigahan na rin ni Rimulya ang insidente ng pamamaril sa Sharif Agwak, Maguindanao del Sur noong huling araw ng maghain ng Certificate of Candidacy ang mga aspirants kung saan 5 ang nasugatan sa isang insidente. Na-blacklist na ng Department of Agriculture ang 3 importers ng pagkaing agrikultural. Nakatakda na rin bawian ng import licenses ang 5 pang iba dahil sa illegal trade activities. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., hindi nila palalampasin ang mga illegal na gawain ng mga importers na ito dahil pinahihinan nito ang kita ng pamahalaan at inilalagay sa panganib ang kalusugan ng publiko. Sinabi pa ni Laurel, ang hindi pag-aksyon dito ay pagtalikod sa tungkulin ng DA na protektahan ang mga magsasaka at ang mga mamimiling Pilipino. Inilagay ng Bureau of Plant Industry sa blacklist ang LBM Grains Enterprises noong May 21. Ito ay nag-import ng milled rice, cashew nut at kape na walang kaukulang sanitary at phytosanitary import clearances.
Iblinaknis na rin ng BPI ang Kaise Leash Consumer Good Trading at ang Golden Rays Consumer Goods Trading dahil sa kanilang importation ng sibuyas at mga orange nang wala ding sapat na permiso at import license. Suspendido naman ang import license ng 5 kumpanya. Nakatakdang bawiin din ang kanilang mga lisensya dahil sa misdeclaration, illegal importation at anti-competitive trade practices. Ang Philippine Competition Commission ang nangunguna naman sa prosecution ng 3 kumpanyang inakusahan ng pagkakasangkot sa anti-competitive trade activities. Noong nakarambuan lamang, nilagdaan ng Pangulong Bongbong Marcos ang isang batas na nagklasipika sa smuggling, hoarding at mga cartel operation na may kinalaman sa mga produktong agrikultural bilang isang uri ng economic sabotage. Ang ibig sabihin nito, mas mataas ng multa at mas mahaba ang pagkakakulong na naghihintay sa mga lalabag sa Anti-Agricultural Economic Sabotage Act. Itinuturing ng batas na ito ang economic sabotage ng smuggling at hoarding ng mga produktong agrikultural kapag ang halaga ng produkto ay mahigit lamang sa 10 milyong piso. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Oy! Magandang umaga ho sa mga suki natin all over the world. Kumusta na po kayo ha? At lalong-lalo na ho sa mga magre-reunion ha? May mga iba't ibang mga socio-civic project ha? Inaigting pa ng Philippine Amusement and Gaming Corporation of Vancouver ang mga programa nito sa Bingo for a Cause upang makalikom ng mas malaking pondo mga grupo at mga pamahalaan lokal na nagmamalak magsagawa ng fundraising activities. Ayon kay PAGCOR Bingo Department Assistant Vice President Maria Teresa Ocampo, inaprobahan ng ahensya ang ilang mga bagong pakete para sa Community Bingo Program. Sa ilalim ng bagong programa, maaaring kumita ang isang organisasyon ng hanggang 50%, 50% ng gross ticket sales ng kanilang bingo events na may pahintulot mula sa PAGCOR. Maaaring magbenta ng ticket mula 100 hanggang 1,000 piso ang mga magpapalaro depende sa package na kanilang pipiliin. Ayon pa kay Ocampo, ang Bingo for a Cause ay magandang pagkakataon para sa mga komunidad at mga samahan na maglibang ng naayon sa batas habang nag-aambag din sa mga makabuluhang gawain. Alas 4:15. Uy, si Julie Ann San Jose nabash na sa pagkanta nito sa altar ng simbahan. Ay, kumanta lang pala. Bakit siya nabash? Alamin natin mula kay Gorgie Rula. Gorgie, good morning. Katakot-takot na bashing ang inabot ni Julie Ann San Jose nang mag-perform ito sa isang simbahan sa Mamburao, Mindoro. Benefit concert ito para sa simbahan na Nuestra Señora del Pilar Shrine na pinamagatang Heavenly Harmony Concert, harana para kay Maria. Kasama ni Julie ang The Clash champion na si Jessica Villarubin. At ang nakunang video na nag-trending sa X ay itong pagkanta ni Julie Ann sa may altar ng simbahan ng kantang Dancing Queen. Pinuna ito ng mga netizens pati ang suot niyang gown na may slit. Kung ano-ano ng mga bashing ang inabot ng Limitless Star at below the belt na raw ang iba, kaya ayaw na lang daw niya itong patulan. Nakausap ko ang ilang taong malapit kay Julie Ann at nilinaw nilang inapprove naman daw ng organizer ang mga kantang kakantahin niya pati itong kanyang isusuot, at natuwa naman daw ang bishop pati ang parish priest ng naturang simbahan. Hindi naman daw iyon religious concert at hindi naman daw binastos doon ng simbahan. Sa katunayan, ginagawa naman daw iyon ng ibang simbahan kapag magpapa-benefit show sila. Hindi naman daw ginawang palengke itong simbahan. Yun ang sinabi pang ilang mga nagtatanggol kay Julie Ann. Kaya nagtanong sa amin ng ibang malapit kay Julie Ann kung sino raw kaya ang mas makasalanan dito. Itong nag-perform lang naman sina Julie Ann at Jessica para sa simbahan o itong mga nanlait at bumibira sa dalawang performers na wala namang naiambag para sa simbahan. Gorgie Rula po nag-uulat mula sa showbiz ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magandang umaga, Pilipinas! Basta malinis konsensya mo at wala ka namang inaabala, hayaan mo yung mga basher. Ganyan naman talaga sa mundo ngayon.
Ay mga misi sa may araw ba si Mister, pag-uwi galing ng trabaho, abay dalian sa germs sa katawan nila para labanan ang amoy araw at amoy pawis. Gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Unbeatable and Shield sa paglaban sa germs versus another brand may shea butter. Pampalambot ang kuti sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya misi sa challenge you. Subukan ng Shield Bath Soap, galit sa sakit may malasakit, sulit na sulit. Mahiwagang tunog. At habang kayo po ay nagsha-shower gamit ang Shield Bath Soap, isipin ho natin kung ano ang ating mahiwagang tunog. Hindi ko kasi rola yan ha. Hindi ko kasi rola yung inyong naririnig na parang basta hindi ko siya kasi pag sinabi kong pinupukpok, ba't ko ba nasabi? Hindi. Basta ang inyo pong sagot ay ipapadala nyo. Hirap nito magbigay ng clue, di ba? Baka mamaya madulas ki. Ang dali-dali pa na mahulaan ito, ha? Basta ito, mas malinaw na clue. Ang isang item na ginamit natin dyan ay makikita ho ninyo sa logo ng Ang Comadrona Party List. Check na ho ninyo. At doon ho ninyo makikita yung isang item na ginamit natin dyan sa pagpuproduce ng mahiwagang tunog. Ang pong masagot, ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format ng pagdetext, empty space, name / address / contact number / at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Ang mga sasali naman online, kinakailangan meron ho kayong sharer badge. I-share nyo muna ang ating programa bago ho kayo sumagot. 4,400 po ang nag-iintay na premyo sa mahiwagang tunog. Maganda umaga, Pilipinas. Basta pagkatapos ho ninyong gumawa ng kung ano-ano dyan, magpopokpok ng kung ano-ano dyan, siguraduhin ho ninyong magsa-shower kayo gamit ang Shield Bath Soap. Mamis, pwede ho tayo mag-laundry day today. Kunot no ka ba kapag makapit, madikit at malupit naman siya? All you need is Pride. Ba't mapahirapan ang self-care sa Pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa triple stain-away formula, tanggal ang matitindi mancha based on test sa chocolate, mud and sembon and cotton. Gawa po ito ng ACS. Maganda umaga, Pilipinas. Tatlong matataas na leader ng NPA natimbog ng mga otoridad sa Coner, Apayao. Detalye ng balita mula kay Romy Gonzalez sa RH41. Naimbag na bigat ka na kayo amin sa ating mga kababayan sa Norte, Romy. Tatlong matataas na leader ng New People's Army ang natimbog ng mga tropa ng Philippine Army at PNP sa Barangay Manag, Coner, Apayao. Naging matagumpay ang operasyon matapos makatanggap ng impormasyon ang 503rd Infantry Brigade ng Philippine Army mula sa isang concerned citizen hinggil sa presensya ng mga armadong NPA. Kaagad na naglunsad ng focus military operation ng mga puwersa ng gobyerno at habang nagsasagawa ng pagpapatrolya nasabat ng mga tropa ang tatlong individual na positibong kinilala ng mga pangunahing miyembro ng Regional Guerrilla Unit, Regional Operations Command ng Ilocos Cordillera Regional Committee, isang kilabot na paksyo ng NPA na nag-ooperate sa Hilagang Luzon. Nakilala ang mga natiklong leader ng NPA na sina alias Sam, Commanding Officer ng Regional Centro de Gravidad ng Ilocos Cordillera Regional Command, alias Tanya, Political Instructor, alias Ann, Organizer at Pinuno ng Education ng huminang Guerrilla Front, Kilusang Larangan Guerrilla Baggas, na kumpiska sa kanila ang dalawang M16A1 rifles at bala, granada, eksplosibo at personal na kagamitan. Pinuri naman ni Major General Galiber Signeres, Commanding Officer ng 5th Infantry Division, ang matagumpay na operasyon. Anya, pagkakauli sa tatlong matataas na leader ng NPA ay makabuluhang akbang tungo sa paglansag sa nalalabing guerrilla fronts ng NPA sa Hilagang Luzon. Ito si RH41 Romy Gonzalez para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas. Maraming salamat, Romy Jostegina. Uy, birthday pala ni John Roy ngayon, ha? Diyan sa Boston area. John Roy. Happy birthday, ha? Sayang, kung nandito ka lang sa Pilipinas, padadalhan sana kita ng tangerine chocolate. Kaya lang malayo Nasa Boston. Kung nasa Boston Cubao lang yan, ayos na ayos. Layo Nakipagpulong naman si Senator Amy Marcos sa ilang mambabatas ng Estados Unidos at kay United States Ambassador to the Philippines, Mary Kay Carlson.
Ayon sa presidential sister, kabilang sa kanyang mga nakaharap ay sina Senator Lisa Murkowski ng Alaska, Senator John Manchin III ng West Virginia, Congressman George Nickel III ng North Carolina at Congressman Gregory Pence ng Indiana. Sinabi ni Senator Marcos na siyang chairperson ng Senate Committee on Foreign Relations, tinalakay nila sa nasabing pulong ang iba't ibang mga issue at mga usapin gaya ng pambansang seguridad, cybercrime at enerhiya. Mahalaga niya na natalakay ang bilateral relationship ng Pilipinas at Amerika, gayon din ang shared national security challenges ng mga ito. Binigyan din pa ni Senator Amy ang kahalagahan ng pagkakaroon ng long-term solusyon sa sektor ng enerhiya sa gitna ng lumulubong populasyon at climate change. Dito ang unang pagkakataon na nakapagpulong si Senator Amy sa mga ambassador ng Amerika at iba pang mga bansa para pag-usapan ng mga strategic relationships at para na rin iparating ang mga concern ng mga mababatas sa iba pang mga usapin. Matatandaan na ilan sa mga tinututulan ni Senator Amy ang desisyon ng gobyerno na pagbigyan ng hiling ng US na patuloyin muna sa Pilipinas ang ilang Afghan refugee at ang pananatili ng mid-range missile launcher ng US sa bansa na ginagamit naman o ginamit sa war games ng mga Pilipino at Amerikanong sundalo. Ay maganda umaga na lang din sa ating pong mga suki dyan po sa Amerika. Sa mga kababayan natin nakatutok dyan sa New York, USA. At syempre sa ating Midnight Singers dyan sa San Diego, California. Kina Sir Manny, si Ma'am Linda, si Ma'am Lloyd, si Junior Bao, at saka si Sir Art at saka si Ma'am Linda. Kumusta na ho kayo? At sa lahat po naman ng mga Pilipino all over the world, sana po ay nasa maayos kayong kalagayan, lalong-lalo na sa mga kababayan natin dyan po sa Middle East. Ipagdasal ho natin ang ating mga OFW dyan. At sa mga suki natin sa Taipei, Taiwan, sa Hong Kong, sa Japan, Ohio gozaimasu, at sa mga Pilipino dyan po sa Europa. Maganda umaga, Pilipinas! 24 makalipas ang 4, isang lolo ang nasawi ng tamaan ng kidlat sa barangay Laureta, Solsona, Ilocos Norte. Sa investigasyon ng Solsona Police, nagtamo na matinding sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ang 60 taong gulang na si Oswaldo Baltazar, isang magsasaka. Nabatid na nasa bukid ang biktima para ipastol ang kanyang alagang baka. Papunta na ito sa kanyang kubo ng kumidlat, tinamaan yung matanda. Naisugod pa sa Rural Health Unit ang senior citizen, ngunit hindi na naisalba ang kanyang buhay. Maikli lamang po ang buhay natin dito sa mundo, kaya let's live positively. Laging masaya. Diba? At kung meron man tayong mga problema, yan po'y paghamon lamang na dapat ho nating harapin. Ito naman, isang 59 anyos na piloto ng Turkish Airline ang inatake. Nasawi ito habang nasa himpapawid. Sa ulat ng BBC, patungong Istanbul sa Turkey ang naturang eroplano mula sa shuttle ng Northwest Coast ng Amerika nang mawalan ito ng malay. Nang makita agad na sinalo ng ikalawang piloto at ng co-pilot ang naturang eroplano ang control at sila na nagpalipad ng eroplano. Nilapatan pa ng first aid ang nasawing piloto ngunit hindi ito tumalab kaya't nag-emergency landing sa New York. Kaya lang namatay din ito bago pa man makalapag ang eroplano. Kinilalang nasawing piloto na si Captain Elchihin Peliban, empleyado ng Turkish Airlines mula pa noong 2007. Kapayag ng paliparan, nilinaw nitong lagi silang may regular check-up at ang pinakahuling check-up ng naturang piloto ay noong Marso lamang. Hindi naman nakitaan si Peliban ng sakit na maaaring makaapekto sa kanyang trabaho bilang isang piloto. Nagpaabot naman ng pakikiramay ang Turkey Air Traffic Controllers Association sa mga naulilang pamilya, kaibigan at katrabaho ng namatay na piloto. Maganda umaga, Pilipinas! Oo, kaya dapat iingatan ho natin, lalong-lalo na ho yung mga lagpas 40, 50 Ingat ho tayo sa ating kalusugan, lagi ho tayo dapat nagpapa-check up pa. Maganda umaga, Pilipinas! At kung may mga importanteng lakad tayo ngayong araw nito, huwag kalimutan magbaon po ng proteksyon laban sa mikrobyo. Dalawang formulation ng Family Alcohol na pwede nating pagpilian. Yung Family 70% isopropyl alcohol, specially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan na bagsik ng Family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem, hindi po manuno yung ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun naman
namang mabangong family rubbing compound improved alcohol, ayon po yung mabangong isopropyl alcohol na gamit ho ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona for sponge, bathing, and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DCRH book na sa mahabang panahon, mabibili sa anumang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Asik si Silvang Casantos ng Ang Komadrona. Magandang umaga! Maganda umaga, Pilipinas! Mahigit naman sa 100,000 pisong halaga ng ilegal na droga na sabat ng mga otoridad sa loob lamang ng 24 oras sa Davao City. Detalye ng balita mula kay Jun Soter mula sa Action Radio Davao. May buntag ni Jun. Mayong buntag usab Kuyang Angel, mahigit 100,000 halaga ng iligal na droga ang nasabat ng Davao City Police Office sa isinagawang drug bypass operation sa iba't ibang lugar sa Davao City sa loob lamang ng 24 oras noong Oktubre 9, 2024. Sa 5 anti-illegal operation ng kapulisan, 8 drug personality ang naaresto matapos positibong nabilhan ng iligal na droga. Sa operasyon ng 5 police station na under ng DCPO ay nakakumpiska sila ng iligal na droga na may kabuuhang 105,264 pesos na standard value price mula sa San Pedro PNP, Sasa PNP, Buhangin PNP, Pakibato PNP at Balyog PNP. Ayon kay Police Colonel Hansel Marantan, Acting City Director ng Davao City Police Office, na resulta ito sa pagsisikap ng kapulisan dahil ang DCPO ay bilang isang organisasyon na hindi titigil sa paglaban sa iligal na droga sa loob ng lungsod, gaya ng ipinakita ng mga iba't ibang police station sa kanilang matagumpay na operasyon. Ito si June Suter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat, John. May buntag sa matig paminaw natin sa Sugbo, ha? Sa mga suki natin dyan sa Davao, sa Digos, sa Davao de Oro, ha? Sa Kinapawan City, Governor Lala Mendoza ng North Cotabato, magandang umaga. Magpapatupad ng special safeguard duties sa 4 na imported agricultural products na hindi sakop ng pinakahuling trade measure ng bansa. Itong hakbang na nagbibigay daan sa pamahalaan para magpataw, mangolekta din ang karagdagang buwis sa mga piling imported goods na ang halaga ay mas mababa sa itinatakdang trigger price. Line ito na mabawasan ang posibleng pinsalang may dudulot ng mga imported products sa mga lokal na industriya. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel, kabilang sa mga papatawan ng SSG ang pork ham, sausage, preserved chicken meat, roasted coffee bean at iba pang kahalintulad na mga produkto. Samantala, contract farming tinututukan naman ng NIA Eastern Visayas. Detalye ng balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RH32. Jimmy. Tinututukan ngayon ng National Irrigation Administration, NIA Region 8, ang contract farming. Ito ang sinabi ni NIA 8 Regional Division Manager, Engineering at Operation Division, Engineer Jojo Arsenio sa isang panayam. Ang contract farming may mga sakahan na nakapilot sa NIA na sila nagbabayad sa pagtatanim ng palay kasama ng binhi ay binibigay, at kung mag-aani na, binibinta naman ang ani na palay sa NIA sa murang presyo. Ang palay na ito ay ipapagiling ng NIA at ibibinta ngayong paparating na buwan ng Disyembre sa lagang 29 pesos ang kada kilong bigas. Kung maraming produksyon ng palay, magiging mura ang presyo ng bigas. Papalawigin pa ito ng NIA o papalawigin pa ng NIA ang pagtulong sa mga magsasaka katuwang ang Department of Agriculture, dagdag ni Engineer Arsenio. Mula dito sa DYV Election Radio Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat, Jimmy. Maupay nga aga sa mga kababayan natin dyan sa Leyte. May nga aga sa mga katuranda na sa Negros. Ay, nakikiramay nga pala tayo kay, sa mga kamag-anakan, mga mahal sa buhay, kaibigan ni Mrs. Sagrada Reyes. Yan po ito sa Murcia, Negros Occidental. Yan po yung magandang may bahay ni King Reyes. King, nakikiramay ang buong mapitagan class, yung mga poging membro ng Class 80 ng Philippine Military Academy. Boss King, kasama ka sa aming mga dasal. Mali, ang labi po ni Mrs. Sagrada Reyes ay nakahimlay sa kanilang bahay dyan sa Murcia, Negros Occidental. Ay, magandang umaga din po kay Mayor Senny Mendoza dyan po sa Talisay, Batangas. Maganda umaga, Pilipinas! Magandang umaga din sa mga taga Hayward, California.
Mga taga-Ambulog Cagayan na imbag na bigat. Ma'am Dorothy Molino dyan sa Kinapawan City. Magandang umaga din po sa inyo. Kay Congressman Ador Pleito dyan po sa Bulacan. Kador, good morning. Tuloy mo lang yung pagtatanim mo ng kawayan. At kay Justice Max De Leon ng Court of Appeals. Magandang umaga din kay Deputy Ombudsman for Visayas Dante Vargas. Ayan Ombudsman, kumusta ka na Eto pa, congratulations naman sa aking kapatid, si Mercedes Tolentino. Ditse, congratulations. Yung kanila pong Civil Registry Office dyan po sa Kinapawan ay kinilala bilang isa sa mga outstanding Civil Registry Office ng for 2023. Ayan ang daming mga pagkilalang ibinigay ho ni Civil Registrar General Claire Dennis Mapa, yung ating pong General Statistician. Ayan Maganda umaga din po kay RD Mactahar Manulon, na kasama ho sa mga pinarangalan kahapon dyan po sa headquarters ng Philippine Statistics Authority sa Quezon City. Maganda umaga, Pilipinas! Merong 14 anyos na binatilyo nagbigti dyan po sa Mangaldan matapos lamang pagbawalan ng kanyang ina na maglaro ng ML. Susmi naman. Kababaw naman ang dahilan na yan. Dahil lamang sa Mobile Legend. Detalye na balita mula kay Freddy Pardo, RH38. Masantos siya kabasan ni Chikamin sa ating makababayan sa Pangasinan, Freddy. Hindi na umabot ng buhay sa paggamutan ng isang 14 anyos na binatilyo na Child in Conflict with the Law o CICL matapos itong magbigti. Sa ulat ni Chief of Police Lieutenant Colonel Roldan Gabatan, nagresponde ang kanyang mga tauhan dakong alas 2:30 ng hapon sa reported na suicide incident sa bahay ng biktima sa barangay Salaan, Mangaldan at nadatngan nila na nakahimlay na sa kanilang tahanan ng mga labi nito. Napag-ilaman kay Cherry de Guzman, 37 anyos, ina ng biktima, na madalas niyang napapagalitan ng kanyang anak dahil sa pagkakalulong nito sa larong Mobile Legend 2ML at napapabayaan na nito ang kanyang pag-aaral. At mula ng pagbawalan niya itong humawak na ng cellphone at maglaro ng ML, naging depressed na ito hanggang sa matagpuan na lamang ang nakabitin nitong katawan sa loob ng kanilang banyo. Nadala pa ito sa Rural Health Unit ng Mangaldan kung saan idineklarang dead on arrival na ng attending physician si Dr. Diana Ray Margarita Diala, Medical Officer 3. Sa postmortem examination isinagawa sa bangkay, hindi naman ito kinakita ng anumang sugat sa katawan maliban na lamang sa bakas ng tali sa kanyang leeg. Tumanggi na ang pamilya ng biktima na ipasailalim pa sa autopsy ang bangkay ng binatilyo. Ito si Freddy Pardo, RH38, nag-uulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Freddy. 35 na makalipas ang alas 4 na umaga. Hawak na ng Pampanga Police ang pangalan ng mga suspect sa pamamaslang sa mag-asawang online seller sa Mexico, Pampanga. Ayon sa spokesperson ng PNP na si Brigadier General Jean Pajardo, kumpiyansa ang pulisya na ito ang tunay na mga salarin sa pamamaril sa dalawang biktima. Sa ngayon, biniberipika pa ng lokal na pulisya ang pagkakakilanlan ng mga ito bago ipagpatuloy ang demanda. Kaugnay nito, nagalok naman ng 100,000 pisong pabuya si Mabalacat Mayor Crisostomo Garbo kasi namang makatutulong para maaresto ang mga sospek. Magugunit ang malapitang pinagbabaril ang mag-asawang taga Mabalacat habang sakay ng isang kotse pauwi na ng Mexico City. Binigyan din naman ni Senator Bongo ang kahalagahan ng pangangailangang magkaroon ng dagdag na pondo para sa mga regional specialty center upang maiwasan na maglakbay pa patungo sa mga specialized medical facilities ang mga pasyenteng may malubhanang karamdaman. Bilang chairman ng Senate Committee on Health at vice chair ng Senate Committee on Finance, isinusulong ni Senator Go ang pagkakaroon ng sapat na at kinakailangang pondo ng mga specialized medical facilities tulad ng Lung Center of the Philippines, Philippine Heart Center, National Kidney and Transplant Institute at ang Philippine Children's Medical Center. Sa budget hearing para sa panukalang 2025 National Budget ng Department of Health, humingi ng update si Senator Go mula sa Department of Health kaugnay ng pagpapatupad ng Republic Act 11959 o ang Regional Specialty Centers Act na kanyang tinuguyod naman sa Senado. Layunin ng batas na i-decentralize ang specialized medical services at gawing available ang serbisyo sa mga DOH hospital at nasa iba't ibang rehiyon sa bansa.
Iginit pa ng senador ang nasabing batas ay isang legislative priority at dapat itong maipatupad ng maayos ng Department of Health. Makakahinga-hinga na ang nasa 15 million na mga solo parents sa Pilipinas matapos maisama sa libreng coverage ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Ayon kay Angko Madrona Party List First Nominee Attorney Arnel Gobalia, batid nila na matindi. Doble ang paghihirap na pinagdadaanan ng mga solo parent na kumakayod mabuhay lamang ang kanilang pamilya. Kaya malakihan niya ang tulong ng automatikong pagsama ng National Health Insurance Program sa mga solo parents at ng kanilang anak na rehistrado sa Solo Parent Division sa ilalim ng Expanded Solo Parents Welfare Act. Idinian pa ng Angko Madrona Party List na karamihan sa mga gipit na lolo o solo parents ay hinuhuli ang kanilang kalusugan. Palagi nilang inuula ay yung maipanlalagay sa sikmura ng kanilang mga anak kung saan kukuha ng panusto sa pag-aaral din ng mga ito. Sa taasan niya ng cost of living ngayon sa bansa, hanggang liig ng sinturon ng mga solong magulang, kaya dapat lamang na huwag silang kaligtaan ng pamahalaan. Ipinaalala pa ng Madrona Party List na sa ilalim ng Philippine o PhilHealth Circular 2024-0020, pasok sa coverage ng health insurers ang parehong working at non-working na mga solo parents. Kaya sa mga solo parents dyan, siguraduhin ho ninyo nakarehistro kayo sa inyong mga barangay. Para naman na niya sa mga single parent na nagtatrabaho sa formal economy, sasagutin ng kanilang employer at ang national government ang kanilang premium contribution. Ang Comadrona Party List ay binubuo ng mga frontline health workers gaya ng mga komadrona, nurse, pharmacist, doktor, researchers at iba pang mga profesional at mga stakeholders na nais garantihan na makakarating hanggang sa pinakamalalayong lugar o mga liblib na lugar ang basic health services. Samantala, rider na babae malubhan naman ng mabangga ang single motor nito sa isang tourist bus sa Bataan. Hindi ho ito solo parent. Single motorcycle ang kanyang sinasakyan. Detalye na balita mula kay Danny Kumilang, Aris 37 Danny. Duguan at maluba ang naging kalagayan ng isang babaeng rider na damputin ng rescue team saka dalhin sa ospital matapos mabangga ito ng isang tourist bus habang tumatawid sa karsada sa Roman Highway sa lungsod ng Balanga. Sa initial report ng Balanga City PNP, naganap ang aksidente alas 12:30 ng hapon kahapon sa nabanggit na lugar. Sakay umano ang biktima ng kanyang single motor na kinilalang si Arlene Martinez, 40 anyos, walang lisensya, residente ng barangay Puerto Ribas, Balanga City, Bataan. Alanganin na bigla umano itong tumawid dahil lang para mabangga ng paparating na tourist bus. Sumuko naman agad ang driver ng tourist bus na kinilala na si Rene Vic Aribal Burganya, 49 anyos, na company driver na residente ng Pandacan, Maynila. Dinala ito sa Balanga City PNP para sa tamang disposisyon. Dani Kumilang, RS37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny Kumilang. Samantala, Sheriff Agwak Mayor Ahmad Ampatuan ayaw nang palakihin pa ang nangyaring kaguluhan sa kanilang bayan nung filing po ng COC. Detalye ng balita mula kay Jun Di Makotak, Aris 19. Assalamualaikum, Jun. Alaikumussalam, Kuyang Angel. Sa nangyaring kaguluhan sa Sheriff Agwak nitong araw ng Martes sa huling araw ng COC filing, ayaw na umanong palakihin pa ni Mayor Ahmad Ampatuan ang problema sa kabila na 3 sa kanyang mga supporters ang nasaktan at isang napatay habang napatay na rin umano ang isa pang kritikal na dinala sa isang pagamutan sa Cotabato City. Patay sa nakalap na impormasyon ng Sheriff Agwak Police Office at sa mismong pahayag ni Mayor Dato Ahmad Mitra Ampatuan sa media habang dumadaan umano ang convoy ng UBJP sa front gate ng Municipal Hall ng Sheriff Agwak. Marahil sa isang hindi pagkakaunawaan sa gitna ng daan, nagsimula ang lahat na nauwi sa sakitan at pagpapaputok ng baril. Ayon kay Mayor Ahmad Ampatuan, walang may gusto sa pangyayari kung kaya't hindi niya hahayaan pang humantong pa sa anumang kaso o karagdagang kaguluhan.
dahil sa mataas mano ang respeto niya sa matatandang mitimbang ng Talayan at Gindulungan na itinuturing niyang kanyang mga sariling ama at nakahanda umano siyang makipag-usap sa mga ito. Ayon naman kay Sheriff Agwak Chief of Police, Lieutenant Colonel Reggie Albeliera, lahat naman umano ng mga kandidato sa Sheriff Agwak ay malayang pinag-file ng COC nung araw na yon. Maliban lamang sa isa sa mga kandidato na umano'y may kaso sa korte at kulang pang dalang papeles, nagsimula ang isa pang gulo nung mag-react ang mga supporters nito sa pag-aakalang hindi pinag-file ang kanilang kandidato. Samantala, ayon kay COP Lieutenant Colonel Reggie Albeliera, patuloy pa rin silang magsampa ng kaso sa mga involved, lalo pat may mga namatay. Mula sa Central Mindanao, RH19, June Dimakutak para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sokran, John. Maganda umaga, Pilipinas! Naharang naman ng Bureau of Immigration ang pagpasok sa bansa ng 4 Amerikanong sex offenders. Ayon sa Bureau of Immigration, una nilang naharang ang isang 70 anyos na si Terry Peterson, convicted sa kasong second-degree sexual assault ng isang 12 anyos na batang babae. Ilang araw lamang ang nakalipas ay may naharang naman silang 71-year-old din. Ito naman ay si Richard Boysa, convicted din sa possession ng child pornography, habang isang 56 anyos na si Kevin Bearden may kaso namang 2 counts ng child pornography. Huling natiklo ang 59 anyos na si Rodney Matis, convicted na rin sa kasong pangahalay ng isang 16 na taong gulang na dalagita. Ayon kay Immigration Commissioner Joel Biado, agad na sinipa pabalik ng Amerika ang 4 at inilagay din sa blacklist dito sa Pilipinas. Sana pagdating nila doon sa ibang bansa, makulong na rin ho itong mga hinayupak na ito. Nagkikwento nga kahapon si Secretary Benhur Abalos. Meron daw ho silang naipahuli na Pinoy. Ang ginagawa nito ng walang yang Pinoy na ito, nambibiktima ng mga bata sa mga probinsya. Alam ho ninyo ilang taon? 10 taong gulang. Oopera niya halimbawa na ganito, magpadala ka ng picture, di ba? Tapos yung picture na yon, gagamitin yung ulo, ilalagay sa isang nakahubad na babae. Tapos sasabihin, ikakalat ko ito pagka hindi ka sumagot sa akin o magpakita sa akin, ngayon, tapos hihingan na ng hubad na larawan yung bata. Yung bata naman sa takot, tsaka inosente, mga taga-probinsya. Magpapadala ng picture. Kalaunan, iimbitahin niyo yung bata, i-rapin doon sa lugar. 10 years old. Alam mo ba ninyo, sabi ni Secretary Abalos ni Secretary Benhur Abalos, 100 plus ang nabiktima nitong walang hiyang to. Hindi ako nakapagpigil. Natanong talaga natin si Secretary, buhay pa ho ba? Sabi niya, nakakulong. Buti naman at nakakulong. Mapanagot yung walang hiyang yan. Lupit Ay, sus may Ginoo. Mga buang yan Di ba? Alam naman nilang ganun kababata Tsaka mga... Ay, sus may Ginoo ang buhay. Siguro addict din yung walang yang yun. Oo. Yung mga ganyang klase ng tao sa lipunan masahol pa ho sa hayop. Maganda umaga, Pilipinas! Sabi ho ni Secretary Abalos, hindi lang yan. Marami pa. Marami pang mga kalintulad niya ng hinahunting ho nila. Mister, pinaaresto naman ni Mrs. matapos mahuli sa akto na may kasamang chiching sa kanyang boarding house sa Maynila. Detalye na balita mula kay Boy Gonzales. Boy, RH29. Kuya Angel, nagmamakaawa ng isang mister na patawarin na siya ng kanyang misis matapos na iparesto kasama ang kanyang chiching o kabit dito sa lungsod ng Maynila. Kinilala ng Manila Police District Station 5 ang naarestong sina Mang Antonio, 49 anyos, isang fruit vendor, at kinakasama niyang si Elias Jennifer, 40 anyos, isang assistant sa pharmacist. Reklamo ng ginang na isang 47 anyos, isang OFW, ilang buwan na niyang nababalitaan na sa mga kaibigan na may babae ang kanyang mister, kaya sinubaybayan niya ito. Kasama ang bayaw, mga kaibigan at otoridad, nilusob ang isang unit na boarding house sa Natividad Lopez Street dito sa barangay 659 sa Ermita, Maynila. Dito na nasa pilitang binuksan ang pinto kung saan nakita nila na magkatabing natutulog sa kama ang dalawa.
dito rin nagkaroon ng komosyon. Sa halip na manahimik ang mister, magawa pa rin itong ipagtanggol ang kanyang babae. Saka sinaktan pa si Mrs. kung kaya't nagdesisyon na itong ginang na ipaaresto ang dalawa. Ito si Bay Gonzales para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, boy! Dinaan ni nung fruit vendor sa prutas, ha? Fruit vendor, eh. Siguro, laging nireregaluhan niya ng, ng mansanas. You will be my apple of the eye. Ay, magandang umaga po sa mga talalawigan ng Quezon. Magandang umaga sa mga nagpuproduce po ng tangerine chocolate. Patulong nga po ni Dr. Helen Tan yung pong mga planting material ng kakao galing Davao. Hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon ang ating pong mga magsasaka, mga magdiniyog, hindi na lamang umaasa sa kopra at iba pang aning bukid dahil nagpuproduce na sila ng tangerine chocolate. Yan po ay brand ng mga magdiniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Available sa 0919-095-5935. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, tinulungan sila ng DOST at saka ng DTI para kahit gawang local itong kanilang mga produkto, ito naman ay may lasa at may may formang pang-international. Gawang lokal but taste and looks global. Kaya sabi po ni Dr. Helen Tan, tangkilikin natin ang gawang atin. Abay, mahigit 10 variants po ng tangerine chocolate ang available ngayon. Check ho ninyo sa tangerinechocolate.ph at yan po ay galing din po sa ani ng ating mga magsasaka. Kaya nga sabi niyo din Dr. Helen Tan, sino pa bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang ating kapwa Pilipino? Kaya tangkiligin natin ang gawang atin. Magandang umaga din kay Dr. Kim Tan dyan po sa lalawigan ng Quezon. Tagaloceno naman yan. Maganda umaga, Pilipinas! Dagdag na pondo naman para sa AIP Modernization Program, suportado ng mga senador ayon kay Senator J.B. Ejercito. Balita mula kay Raymond Dedpa sa RH28. Raymond. Nagpahayag ng suporta ang mga senador sa naisin ng Armed Forces of the Philippines na may pursigi ang kanilang modernization program. Ito ay kasunod ng pakipagpulong ni Defense Secretary Gilbert Teodoro kay Senate President Francis Chis Escudero. Ayon kay Senator J.B. Ejercito, 250 billion pesos ang hinihinging pondo para sa AFP Modernization Program, ngunit 75 billion pesos lang ang ibinigay ng Department of Budget and Management. Sa nasabing halaga ay 25 billion pesos ay nailagay pa sa unprogrammed funds at 50 billion pesos lamang ang tiyak na mapopondohan. Sabi ni Ejercito, kanilang itataas sa 100 billion pesos ang AFP Modernization Fund para sa susunod na taon. Kabilang sa mga target bilhin ay ang mga bagong barko, eroplano at submarine na kahit mahal, ngunit matindi ang epekto sa naisin ng pamahalaan na maging respetado ang ating militar. Paliwanag ni Ejercito, hindi pang atake ang mga ito kundi pang depensa lamang upang matigil ng pambubuli sa atin ng China. Narito si Senador J.B. Ejercito. We will really support strengthening our external defense. No? Pang deterrent lang talaga. No? We need multiple fighters, ang missile system, naval vessels, hopefully submarines in the future. Medyo mahal yan, out of reach, but the multiplier effect is enormous. So at least, kumbaga, yung mga lang sila, nakikita nila na at least credible yung defense natin. We cannot match China, no, in terms of military might. Superpower yan, third world lang tayo, but at least ang target natin is to put up that minimum credible defense posture, yung respetado man lang na hindi tayo basta binubuli ng ganun. Ito si RH28 Raymond Advance para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Diyos marhay nga aga sa ating mga suki dyan sa FC Mion, Ragay, Camarines Sur. Maganda bang gising nyo? Basta ay naka-ultabayo, maganda gising talaga. Ano ba itong ultabayo? Ang ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactis strain plasma. Ito po ay sumailalim sa napakahabang clinical trial sa Japan at ang bawat kapsula po ng ultabayo ay nagtataglay po ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis strain plasma. Kaya naman talaga ito'y very potent na magtaboy po ng mga toksin sa ating katawan habang tayo po ay nagpapahinga.
Ang ginagawa po nitong Ultabio ng postbiotic, pagpasok po sa ating katawan, ina-activate po yung PDC, yung plasmacetoid dendritic cell na siya pong tinatawag na commander ng ating immune system. At habang tayo natutulog, itinataboy po yung mga toxins kung kaya tayo po ay nagkakaroon muli ng mas malakas na immunity. Siyempre, pagka magandang tulog, magandang gising, magandang disposisyon mo sa buhay. Kapag ka nare-relax ka pala talaga, yung mga ugat-ugat sa katawan mo, ha? Magre-rejuvenate yung mga ano na yan, ang mga cells dyan, ano ha? O, pagka masigla ang ugat, ha? Masigla din si junior. Kaya yung mga senior, oh, uy, bakit ganun? Parang may biglang gumandang hinaharap, ha? Kung meron ho kayong mga katanungan pa, may kinalaman po sa kalusugan, po pwede kayong mag-text sa 0917-110-6580. Ulitin natin ha, 0917-110-6580. Anything under the sun na po pwede hong itanong, may mga medical experts pong nakastambay dyan. Ang Ultabio po ay rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified, kaya't nire-recommend din po ng mga doktor. Available yan sa Lazada at Shopee. Siguraduhin lamang na galing po yan sa Theoxis Health Ventures. Available din po sa Mercury Drug, Amesco Drug, Pasmed Pharmacy, Curamed at Joann's Pharmacy. Ha? Pero wag natin kalimutan, ang Ultabio po ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Yan po ang Ultabio. Alas 4:53 ang oras sa buong kapuluan. Patuloy tayo sa mga balita. Nananawagan naman si Senator Bongo, ang chairperson ng Senate Committee on Health, sa Department of Budget and Management again din sa Department of Health, pagtulungan na mapabilis ang pagpapalabas ng natitirang 4.9 billion pesos na kinakailangan para sa health emergency allowance ng mga kwalipikadong healthcare workers. Inimok din ni Senator Go, Vice Chair ng Senate Committee on Finance, ang pamahalaan unahin ang mga nasabing frontliner at hindi na dapat pang i-remind pa sila na ang mga manggagawang ito ay humihingi ng sapat na kompensasyon na dapat nilang makuha. Sa pagdinig sa panukalang 2025 budget ng Department of Health, binigyan din ni Senator Go ang pangangailangan na ayusin ang natitirang balanse dapat within the year. Sinabi pa ng Senador, hindi na dapat kailangan pang magmakaawa ang mga health worker para makuha lamang ang kanilang emergency allowance. Kaya't ang pakiusap niya sa DBM, dapat itong maging prioridad. Magandang umaga, Pilipinas! 11 ang kakandidato para maglaban-laban sa pagkaalkalde sa lungsod ng Maynila. Naku, mali pala yung bilang namin kahapon, na 6 lang. 11. Bukod kay Manila Mayor Hani Lacuna, naghain din ang kanilang kandidatura si nating Manila Mayor Isko Moreno, ang aktor na si Ramon San Diego Bagatsing, si Mara Lorraine Cator Tamundong ng Kilusang Bagong Lipunan. Una nang nagsimiti naman ang kanyang Certificate of Candidacy sa Mayoralty Post ng Maynila, si Tutok Tuwin Party List Representative Sam Bersosa. Meron pala ganun, Tutok Tuwin Party List. Lang yung buhay ito, kung ano-ano na lang talaga yung mga party list kuminsan, ano ha? Michael Say ng Ilocano Defenders at 5 pang independent candidates. Samantala, 7 naman ang maglalaban-laban sa pwesto ng Vice Mayor at meron namang 139 para sa pagkakonsihal. Ayan. Pero siguro dito sa puntong ito, lalamang si Mayor Hani Lacuna kung ang pag-uusapan yung kanyang naging performance dyan sa lungsod ng Maynila. Bakit ho kanyo? Hindi naman siguro ito sasamahan ng 5 kongresista na kanyang kaalyado ngayon dyan po sa lungsod ng Maynila para sa darating na eleksyon. 5 minuto na lamang bago po mag-alas 5 ng umaga. Ay, magandang umaga po kay dito po sa mga taga Callao Norte, Lasam, Cagayan, na ibang nabigat. At para ho naman sa mga nandyan ho sa Central Luzon, baka pwede ho ninyong tingnan din ho itong napakagandang proyekto po ng Westchester Realty. Yung pong Sibera Mabalacat, Sibera Bacolor at Samira at saka yung Sibera Prestige. Yan ho yung pinakamurang ready for occupancy unit ngayon sa buong housing industry with easiest term, 5% lamang down payment, pwede pang gives. 20,000 pesos all-in down payment, pwede ka na maglipat bahay agad after take-out ng Pag-ibig Housing Loan. 7 days na nga, hihintayin mo. At ano bang iniintay po ninyo? Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya.
Ang gagawin ho ninyo, makipag-ugnayan po sa 0996-501-5555 at 0947-434-5555. Ulitin natin ha, 0996-501-5555 at 0947-434-5555. Kung kayo po ay mag-aabil niyan ngayon, para kayong bumili ng bahay dyan po sa isang township na kompletos ricados. Nasa loob ho mismo ng township ang simbahan, ang eskwelahan, ang palengke, department store, mga grocery at iba pang mga amenities. Pati munisipyo nasa loob po ng township. Napakalapit lamang sa Clark International Airport at Clark Economic Zone. Hanggang Disyembre, kung kayo hindi bibili ngayon hanggang Disyembre, may chance pa ho kayong manalo ng bagong kotse. Kaya sa Pasko, bago ng bahay mo, bago pa ang chikot mo. Maganda umaga, Pilipinas! Samantala, hindi ground para makansela ang Certificate of Candidacy kapag nasuspende ang isang opisyal. Ito naman ang sinabi ni COMELEC Chair George Garcia kasunod ng pagsuspende ng Office of the Ombudsman kay Mayor, Vice Mayor at buong konseho ng Tarlac sa Pampanga, kaugnay pa rin ang operasyon ng iligal na pogo. Ayon kay Garcia, maaari pa rin silang mangampanya sa kabila ng suspensyon dahil hindi pa naman sila opisyal na kandidato. Yung suspension po, Sir Henry, ay hindi ground para hindi namin tanggapin ang certificates of candidacy. At the same time, ang suspension din po ay hindi ground upang ikansela ang certificate of candidacy. Ang maganda po siguro ang tabayanan dyan ay pagkatapos ng suspension, ano ang susunod naman na pinakadesisyon ng Office of the Ombudsman sa mismong kaso na kinakaharap po nila. Sapagkat kung ang susunod po magiging hatol ay removal from the service, pagkatapos may perpetual disqualification to hold public office, ay ipapatupad po namin yan unless makakuha sila ng TRO na katulad ng binabanggit po natin. Maganda umaga, Pilipinas! Maganda umaga kay Crazy Lele. Ayan, tama naman siya. Hindi na po porket sinasamahan ng mga congressman, maganda na rin ang performance ng isang leader. Tama ka. Naninindigan si dating Civil Service Commission Chair Carlo Nograles na hindi niya iuurong ang kandidatura sa pagkaalkalde ng Davao City. Sa panayam ng DZRH at ng radyo natin, sinabi ni Nograles na hindi naging madali sa kanya ang pagdesisyong tumakbo. O nga naman kasi constitutional office yung Civil Service Commission. May fixed term siya doon. At ang ganda ng retirement benefits. Pagdiriin ng dating opisyal, isa sa mga paunahing dahilan ng kanyang pagtakbo ay upang hindi no choice ang mga taga Davao City. Pero hindi naman totoo ito. Meron naman ibang tumakbo para sa pagkaalkalde ng Davao bukod ho kay Mayor Digong. Pero sabi ni Nograles, marami kasi ang nakiusap sa kanya na bumalik at manilbihan naman sa Davao City. Siguro gusto lang talaga po nila ng mas mabilis na improvement sa Davao. Kasi meron din naman po tinaharap ng mga challenges po dito sa Davao City. At siguro kailangan lang po talaga ng mas mabilis na pagde-develop at pagtugon sa mga pangangailangan ng ating mga kababayan ng Davao City. Tanggalin na natin siguro sa pag-iisip natin na ito'y apelyido versus apelyido. Palagay ko, ibalik na lang natin sa tao. At magtiwala na lang po tayo sa tao. Anyway, para naman ito sa taong bayan. Maganda umaga, Pilipinas! 5:01 ng oras sa buong kapuluan. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. DZRH, magandang umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas. 2 minuto na makalipas ang alas 5 ng umaga. Mainit na lamang din pong pinag-uusapan ang politika. At alam natin sa panahon ho ng pangangampanya, marami din ho ang mga nagkakalat ng basura. Numero 1 nagkakalat ng basura. Nananakit sa mga puno. Nagmapako ng kung ano-ano sa mga puno ay mga kandidato.
Kaya pagka nagpapaskil po ng kanilang mga karatula sa mga puno, ipinapako ang kanilang karatula sa mga puno, huwag niyong iboto yan. Puno nga, ayaw irespeto niyan eh. Tao pa kaya? Di ba? Yung puno ho, may buhay din ho yan. Di ba? Hindi lang makaaray, pero umaaray ho yan. Nasasaktan din po yan. At mga politiko din po ang nagkakalat ng mga basura na napupunta sa dagat, nagpupulyot sa ating katubigan. Ano nga bang mga option? Yan po ang itatanong natin kay Dr. Julius Llano Jr., ang direktor po ng Philippine Textile Research Institute ng Department of Science and Technology. Meron ho kasing pwedeng magamit na iba. Bukod ho doon sa mga mapinsalang materyales na ginagamit po ng mga politiko sa panahon ho ng pangangampanya. Dr. Llano, magandang umaga po sa inyo. Kumusta na ho kayo? Magandang umaga po. Magandang umaga po sa inyong lahat. And thank you for joining us this morning. Number one, ano bang perwisyo na idudulot po ng una muna? Ano ba yung component po ng ng tarpaulin o ng mga plastic materials na ginagamit sa kampanya, Direktor? Nako, katakot-takot. Because number one, yung tarpaulin po natin, it's not as simple as you think it is. Halos tatlong layers po ang materials na ginamit doon. Meron po namang tela doon sa loob. A synthetic fabric doon po sa loob. Kaya pag binuksan nyo, parang may tila, hibla-hibla po. Pero yung taas po noon at sa kalikod po noon, meron pong tinatawag na backing. It's a PVC backing. Plus, of course, yung kulay, yung ink na ginamit sa printing, which are technically not very environment friendly para mas maayos ng kaunti sabihin, but these are very very compromising to the environment po pagdating po hindi lamang during the making process pero lalong-lalo na po pagtapos na at nagsimula na pong mag-degrade o magkalasog-lusog itong mga tarpaulin na ito, and they really pose hazards to both air, water and land. So ito po yung kinakatakot natin sa extensive use of tarpaulins during the campaign period kasi magsa-surge po yan for sure. Teka muna, gano'ng katagal siya bago masira, bago mabulok? Depende po kasi ang exposure po nito usually nakasaarawan po ito, umuulanan, maaarawan, so na-accelerate po yung degradation ng tarpaulin eventually. So paglabas po niyan, di ba, may amoy na nga po yan paglabas because of the solvents na ginamit sa pagprint, because of the material itself. And then i-expose po natin yan kasi outdoor naman po talaga ang tarpaulin. So sabi nyo nga kanina, nakasabit sa mga puno, nakabilad sa araw, sa ulan, and then na-accelerate po yung tinatawag nating degradation process, yung kanyang lifespan. And once the material po starts to degrade, ilalabas na rin po niya yung mga laman niya na those are the things that we don't want the environment to actually receive. So nangyayari po ay it's liberated to the air, napupunta sa runoff ng tubig, o di kaya pag nagkalalasog-lasog na eventually itatapon mo, napupunta naman sa lupa. So the lifespan of this point, di po yan as early as the 6th or 7th month nagsisimula na pong magpakita ng signs of degradation yan. Nagsisimula na rin pong maging hazard sa kapaligiran natin. Paano yung plastic? Di ba may mga ginagamit din campaign material na mga plastic? Na plastic. Ginagamit Opo, ng banderitas? Plastic po, very similar to the coating on top of the tarpaulins kasi ang plastic po is also synthetic in origin. Ganoon din po yun. Hindi naman po ito ginawa na maglalast for ang kinakatakot natin kasi po doon is yung kaniyang lifespan. Pag na-over niya yung lifespan niya, it starts to degrade. At pag nag-degrade, sabi nga, pag naghiwa-hiwalay, nagsisimula na po siyang mag-ibigay na yung mga components na hindi mo kanais-nais mailabas. And sa plastic, similar din po ang case noon, it also starts to degrade, and degrade doesn't mean po na parang malulukot na yan or matutunaw. Degrades mean nagkakahiwa-hiwalay po yan, so nagkakapira-piraso. So as you said, may issue tayo ng microplastic, may issue tayo ng plastic pollution, and some of them, if they're stuck in the soil, doon naman po nag-iiba naman ngayon ang kondisyon. Tumatagal naman po ngayon yan sa ilalim ng lupa kasi di mo na technically siya mare-recover. So it becomes part of the landfill, at pag doon naman po siya nag-release ng mga toxic chemicals niya, abay papunta naman po sa water table natin, papunta sa ating mga halaman. So they technically become part of the food chain. So ito po yung mga hazards na binibigay ng mga materials na ito, especially when there's such a huge surge of consumption of this plastic materials. Would you know, nung nakalipas na eleksyon, gaano karami ang tarpaulin na nagamit? May data Actually kayo? po, meron po tayo.
meron po tayo, nasa tonelada po yan. Actually, nasa around 200 plus tons of tarpaulins were actually used in the 2016 election and about 254 in the in the 2022. At dahil dumadami po yung ating, hindi lang po material yung dumadami. Kung dumadami rin yung access natin to that material and the print and the processing, so nagiging mas laganap, nagiging mas mura. So the tendency is they go towards tarpaulin printing, which is, a no-brainer nga pagdating nga sa costing, ika nga, but it keeps piling up. So makikita niyo yung rice na tonelada, medyo bothering po yan because saan po yan pupunta? Wala po yung second life, ika nga, pagdating po sa mga materials. So ano yun, kung gagamit sila, dapat kolektahin din nila pagkatapos para magkaroon ng proper disposal? That would be one of the most prudent ways to go po. Pag ikaw ang naglagay, di ba meron naman po yatang ganung policy ang Comelec na they also take it down. So baka po maganda pong opportunity yun na mapagsama-sama sila kasi sana po iba yung magiging treatment ng mga yun. Hindi siya kasama sa ating regular na basura. Actually, ang mas na-observe nga po namin is if you go to our provinces, ginagawang mantel yung tarpaulin ay nakakatakot po yun. Wag na po nang gagawin lalo pag yung parte po na may print sapagkat nakakabahala po yung mga materials na nandoon, and if you get like eating on top of that tarpaulin, hindi po yung mantel, magkaiba po yung mantel na ginagamit natin sa ating mga pagkainan doon po sa mga materials na ganyan. So marami pong tawag sa ganun, sort of unguided consumption of those materials after the campaign period, which might also continue if not exacerbate yung pong mga problema na naidudulot po ng mga materials nito. Ay, idagdag nyo na yung mga nagkalat ng mga mumurahing t-shirt ha, na isa pa po yun. Oo, di ba? T-shirt ngayon after ng isang labahan, sando na. Ayan. Nagiging transformer. Nakulit naman po ang number one na contributor natin sa microplastic kasi as I said, may lifespan yung material nagdi-disintegrate kumbaga. So pag nagdi-disintegrate, nagre-release po yan ng mga hibla. Napakaliliit po. We call them microplastics. And they get into the waterways. Ito po yung nakakain ng ating mga isda, nakakain ng ating mga seashells, at saka yun naman po ang kinukonsume ng tao. Kaya nga po ngayon hanggang sa ating bloodstream, meron na po tayong makikitang traces of microplastics. So the irresponsible production and consumption po of these materials are actually the ones getting it into the supply chain, at tayo naman po na pobreng consumer na hindi natin alam kung anong implication nila because cost is the number one consideration. Sige, bili kasi nga mura at isang araw lang bibigay mo lang naman si t-shirt, but sana po makita rin natin yung quality at saka yung kanyang effect, general effect to the environment as a whole. Oo, yung iba naman daw, hindi naman daw t-shirt ngayon, sando na bukas. Yung iba, sandong t-shirt ngayon, ipinasuot sa campaigner, sitro na kasi nabasa ng nabasa ng pawis, sitro na. Anyway, so, kidding aside, what are the options? Meron ho ba tayong available na options sa Director Julius? Sabihin ng mga banat kayo ng banat, nakakapulyot yan. Bukod ho sa mas mura ang radyo ha. Di ba? Bukod sa mas mura ang radyo, tsaka mas ma-expound ho ninyo yung mga paliwanag, hindi ho ito nagpupulyot, So, ano ho yung ibang options sa Director Lianyo? Yeah. Kung ililinawin ko lang po ito po ay mga technical inputs and insight. It does not constitute the official stand of the Department of Science and Technology, para malinaw lang po. Ito po ay guidance pagdating po sa the material itself. But having said that, ang number one option pa rin po when we were actually discussing it in the Institute yesterday is to go to the non-print version, which is actually media. Kasi it means na wala tayong material footprint pagdating po doon. Ibig sabihin, the different broadcast platforms still remain to be one of the most potent. If only you're looking at, removing the material consumption, yung paggamit natin ng either tarpaulin or ng may papang materials. So, the tri-media, the broadcast would still be a good, more efficient way, a bit more environment friendly if you want to call it that way, kasi wala tayong solid waste na na-regenerate dito. However, pag wala tayong choice, siyempre ang benchmark natin sana man lang lesser evil, di po ba? So the tarpaulin would be one of the worst, and then of course yung mga may plastic
coating ng mga material, plastics actually, or kaya mga coated materials na pinapaskill. But then the next option will be kahit kahit mahirap mang sabihin, pero papel would be a little bit better kasi at least ang papel is 100% cellulosic, magde-degrade man po yan. May maliliit pa rin yan kasi nag-print pa rin naman tayo sa taas niya, but at least compared to tarpaulin, kahit papano mas lesser ang kanyang impact. However, there's also one thing that we have developed recently. Ito naman po yung parang papel pero hindi papel. It's more fibrous. We call it the wet laid textiles. Ito naman po ay parang it's still within the category of textile material pero mas malapit siya sa papel kasi very pliant po siya. And it's actually 100% degradable except of course the printing ink. Pero at least yung material po nun, wala tayong problema. If it gets to the soil, it just forms part of your organic material in the soil. So kahit paano mas madali pang management niya after use. Ang problema lang po dito yung access natin. Siguro may oras pa naman before it gets to be mainstream. Baka pwede pong makita natin ibang mga supplier if they can have these types of wet laid textiles. If not po, kung pwedeng yung mga mas coarse na papel because the coarser paper would have higher fiber contents in them para po mas, it gets to veer away from the typical tarpaulin po na ginagamit sa campaign period. Yung mga pinoproduce na t-shirt ho, yung mga dumaan ho sa pag-aaral, gumamit ng indigenous materials, marami na yan ngayon, Doc. Saan sila available? Meron na po, actually kahapon nga lang po nag-meeting na nag-usap-usap yung ating mga textile manufacturers pero for a different purpose naman po. Pero at least kahit paano po compared to maybe 10 years ago, talagang nanunumbalik naman po yung sigla. Medyo little bit limited. We can, some of them are producing and are commercially releasing them now. One of them, I'll plug the names. Anyway, ilan lang naman po sila. Yung Asia Tex Mills, which is based in Calamba, is producing it. Weaver Tex Mills, which is based somewhere here in Bulacan, is also producing it. At may mga nagsisimula na rin po maging players who is also getting into the picture. Hindi ko po ma-reveal yung pangalan dahil wala pa po tayong agreement with them. But technically, nagsisimula mag-pick up po and start to release some of the developed fabrics na may kawayan, may abaka, may banana. And by the way, pwede rin po yung magamit as tarpaulin, as substitute tarpaulin material kasi pwede rin po mag-print on top of those textile materials. O teka muna, Doc, di ba kayo na rin tumutulong na rin kayo mag-produce ng uniforme ng mga sundalo? Apo. Yung bang mga material nun available na ho sa market? Kasi instead na bumili sila ng imported na mga tela na gagamitin para sa mga blazer o sa mga chaleco, whatever na campaign material. Ito napakaganda locally made, susuportahan natin ang sektor ng pagsasaka dahil ang ginagamit ng textile, ginagamit na fiber dito galing sa saging, galing sa abaka, galing sa kawayan. So makakatulong ho ng gusto. Available ba yan sa market, Director? Opo, available na po siya. Very limited scale pero baka ito po yung inaantay natin na push. Kasi siyempre pag merong makita yung order, magpupunos po yan magtulungan po tayo sapagkat ito po yung napulsuan namin kahapon. Nag-aantay lang din po yung ating mga manufacturers ng totoong magpe-place ng order. Maybe the election period, we look at it as an opportunity po na i-push yung agenda ng increased production natin locally. Ang maganda po nito is the players in the supply chain are there na mobilized na po ang farmers. Alam na natin i-convert yung mga fibers into ready to spin fibers sa mga communities. The machines are available, a bit very small in scale pero ang importante po buo na siya, number one. Pangalawa, meron na pong actively na nakatutok dyan, nag-aantay na lang po na mag-place ng order yung ating mga kababayan tungkol po sa paggamit nito and very good po yun. Tama, mga chaleco, mga pamigay ng mga wearables po ba pagdating po sa election. Baka pwede nyo bigay sa amin yung mga pangalan ng mga kumpanyang yan, Director, tapos biglan nyo kami ng para may picture din namin sila. May highlight namin, may bida namin na ito. Nagpo-produce ng local textile, local produce textile, ang ginagamit na raw material ay galing po sa ating mga magsasaka. Tapos at the same time ibibida namin, si Senator Yabol ganito. Ito gumagamit ng chaleco at mga campaign material na galing po sa locally produced textile. May libreng advertising na sila pagka nagkataon na. Basta suportahan nila. Maganda po yan. Yun ang i-offer natin sa kanilang kapalit nung kanilang pagsuporta, pagtangkin. Pero ang tanong, mahal ba, Director? Baka naman sagad langit ang presyo.
Hindi naman po pasok naman po na doon sa ating budget. Actually po ibigyan ko kayo ng example, yung ating nalala niyo po ba yung gusot mayaman dati na talagang nanunubalik naman ngayon, yung gusot mayaman dati na Gusot mayaman na barong. Ang peryarda po noon sa Divisoria ay 450 pesos. Okay. Hindi po yun gawa sa atin, gawa po yun sa China. Binibili po yun, nagkakaubusan kasi bumabalik po yung, alam niyo yung look na very polished and very very dignified na na walang gusot mayaman type. Nanunumbalik po yun. At 450 pesos po na imported yan. Yung ating pong na-produce locally ay kaya na po natin yan mula 250 hanggang 350 pesos. So no-brainer na po. It's very much comparable. It's locally developed. At ang gamit natin instead na linen gaya ng gusot mayaman, ang gamit natin dito ay pinya o di kaya naman abaka o di kaya naman ay saging o di kaya ay kawayan. So comparable na po at wala pa po tayo sa scale. So pag nag-scale up pa po yan, baka mas lalo mas pa po maging pa. pasok doon sa less than 200 na target natin na peryarda. At yung isang tayuan po Kong is about 1.75 yards lang po ang isang tayuan ng barong pag yun po yung telang gagamitin. So it's just saying na nasa less than 1,000 yung isang tayuan mo ng barong na may telang ganun. So it's a very good option po, alternative. And maganda po na sinasabayan natin yung fashion trend ngayon pagdating po sa office wear na bumabalik yung natural look, yung embroidered look, yung malabarong because I think this is the positioning po of our Philippine tropical fabrics. Hindi lang yun, pati ho ang pintura, pati yung dye na ginagamit ho ngayon, sinusulong po ng Department of Trade and Industry at saka ng Department of Science and Technology, natural dye. Ang malungkot ho dito, alam nyo, mabuti pa ang European countries, tinatangkilik itong mga produktong ito ng mga kababayan natin na natural dye. Dito sa Pilipinas, gusto pa rin natin synthetic, made in China, made in kung saan-saan, na nagkokoso ng pollution. So, dito Doc, yung ginagamit natin dito sa mga textile na binabanggit ho ninyo, lahat ito natural dye. Saan ho sila galing? Anong source ho ng natural dye? Yung mga kaklaruin ko lang po, yung gamit natin ngayon po sa mainstream, yung ating Philippine Tropical Fabric ay hindi pa po natural dyes, pero they are called low impact dyes kasi meron po tayong mga grades din po ng mga dyes na ginagamit. Yung mga walang pakundangang jobos, ito po yung talagang kalaban natin pagdating po sa performance at saka sa safety. Ito po yung talagang nilulub-lub lang and then parang may kulay na and then maya-maya pag nilaban mo wala nang kulay. So these are not very good sources of dyes. There's a new set of synthetic dyes that are called low impact. Ibig sabihin po lesser ang kanyang consumption, lesser din po ang kanyang discharge. So more efficient po yung paglalagay ng kulay sa tela. Ito po muna yung ginagamit sa PTF habang inaaral po natin na maging large scale yung ating natural dyes. Pero hindi naman po ibig sabihin na hindi po natin ginagamit po ito. Ginagamit na po na yung mga natural dyes po na ito sa ating mga weaving communities naman po na nagkalat sa buong Pilipinas. So right recently kakatapos lang po yung training namin sa Mindoro and then kakatapos lang din yung training natin sa Ifugao. So itong mga communities naman po ito, sila na po ang kusang nagdaday, nagtitina ng kanilang mga sinulid na ginagamit sa paghahabi. And this is a very good shift kasi po hindi na kailangan bumili doon po sa merkado o di kaya man sa Maynila ng mga sinulid na may kulay na. They dye it according to what they have in their locality. Kung may buko dyan, may talisay dyan, may bark ng mahogany dyan na natumba ng bagyo, ay pwede pong source ng mga kulay. May kogon, merong atsuete. So these are the ones that they use po. Pero it's still at the scale of the handloom weaving kasi tama po yung sabi nyo, meron po siyang premium price at this point and we are trying to capture that market for our handloom weaving communities para po mapakinabangan naman nila ng todo yung buong narrative ng organic and sustainable textiles which is produced by our handloom weaving communities around the Philippines. Pero yung sinasabi nyo low impact dye, may blend pa rin yun kahit na sabihin mo synthetic, may sinahaluan ba natin ang natural dye natin? Hindi po natin sinahalo pero yung consumption niya ng tubig mas mababa. So kasi po pag in-evaluate natin yung environmental footprint na tawag natin po dyan, marami pong consideration yung temperature na ginagamit mo mas mababa ng konti, yung efficiency ng dye na hindi ibig sabihin 10 beses mong lalabhan para po maalis yung mga hindi kumapit. So yung mga ganun po, those are the things that we are considering para po makita natin yung effect ng dyeing process natin doon po sa tela. So kahit wala pa pong
natural dye yan, kahit papano, yung mga ratings, ika nga, carbon and even the energy ratings niya, bumababa ng konti para po hindi masyado siyang maging compromising nga pagdating po doon sa kanyang actual process of production. So, these are some of the incremental things that we are doing para po, kasi hindi natin matanggal ang synthetic dyes anymore kung sa mainstream. It's really there. At yung cost niya talaga has really gone very low na talagang it's already part of our day-to-day thing. So, what we can do is to improve po yung efficiency ng proseso at saka nung mismong quality ng dye na yun para hindi po masyado siyang, as I said, hindi siya yung katulad dati na nangangamoy petrolyo ka na naglalakad dahil yung amoy ng pantalon mong bago amoy na amoy pa yung dye. So yun po yung mga iniiwasan natin ngayon. But I think we are doing very well on that part po kasi meron na po tayong tinatawag ngayon kong na life cycle analysis. So ina-analyze din po natin katuwang ang ating mga universidad yung ano ba talaga ang footprint nitong mga material na to, mga prosesong ito sa environment, because it's not as bad as you think it is sometimes. So we just have to get the numbers para ika nga sabi nga ng DOST, it has to be a science-based decision. Hindi pwedeng dahil ayaw lang natin because on what we know talagang ayaw natin, but we also have to see the numbers as well. And sometimes parang ngayon po yung paraging anecdote nila minsan, ano ba ang daw mas maganda, yung styrofoam na lalagyan ng kape o yung kape na yung teacup. So there are really studies comparing all of those, at makikita nyo hindi siya not as far as you think it is, pero pag ibang anggulo pwede siya magbigay ng mga guidance sa atin pagdating sa decision making. So as far as low impact dyes po, kahit papano at this point ito po muna ang ating ginagamit kasi massive po yung production natin pagdating po sa mainstream textiles. And ang PTRI din po ay nagtuturo sa ating mga kababayan kung paano mag-produce ng organic at saka ng mga natural dye. Ano ha? Abundant tayo ng talisay, puno ng talisay. Abundant tayo sa puno ng nyog. Abundant ang ating kugon. Ano ho? Lahat yes, yun, source ng natural. Saan sila pwede tumawag o saan sila pwede makipag-ugnayan, Director Llanyo, para doon sa mga communities na gustong matuto ng ganitong klase ng hanap buhay? Po, nasa Facebook po kami, DOST PTRI po. Ang Facebook page po namin ay napa-aktibo. Mag-drop lang po kayo ng message doon para po maisama po kayo doon sa schedule ng aming mga pinupuntahan sapagkat nakakatuwa po ko ngayong hanggang Marso na po, puro na schedule ng aming mga trainers pagdating po sa natural dye sapagkat talagang tama po yung sabi niyo, tumaas po yung awareness, tumaas po yung level of acceptance at saka yung nakita po nila, tama yung international market kasi talagang hindi na po talaga tayo makakapagbenta sa international market pag hindi po all natural yung ating nilalabas na tela. Sayang po. So we would like to ito naman po talaga, strongly and highly discourage especially our weaving communities na palagi pa rin pong polyester, palagi pa rin pong may tina na ang ginagamit sapagkat hindi po natin mapepenetrate yung napakalaking merkado sa labas ng bansa if we do not shift to organic materials like cotton or silk and we do not use natural dyes kasi talaga pong bokya tayo pagdating sa mga trade fairs na yan pag pumunta tayo sa abroad because they are really looking for authentically natural and organic and sustainable materials already. So that Facebook page po, dyan din po kayo pwedeng mag-drop ng message and inquiry para po sa mga handloom weaving, yung mga gusto naman po magpaturo ng communities. Hindi po kailangan indigenous communities po ito, pwede po mga liga ng mga kababaihan, kunwari sa ating mga municipalities, mga group ng mga kabataan na magkahanap ng ibang pagkakakitaan. These are also options for us. So let us know and then i-assess po natin kung ano pong mga pwede natin gawin with your communities. At agresibo po tayo hanggang next year para po mai-push talaga both handloom weaving and natural dye. Dr. Llanyo, maraming salamat po for joining us and thank you for educating us this morning. Salamat po. Salamat po. Okay, thank you. Si Dr. Julius Llanyo po ay Director ng Philippine Textile Research Institute ng Department of Science and Technology. Maganda umaga, Pilipinas! 25 makalipas ang alas 5 ng umaga. Kung may mga importanteng lakad kayo ngayon, magbaon ng family alcohol, proteksyon ng pamilya laban sa mikrobyo, dalawang formulation ng family alcohol na pwede natin pipilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan na bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improvement cologne. Ayun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona. Ginagamit yan for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang di siya reachable na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. 26 makalipas ang alas 5.
Magandang umaga, Pilipinas! Alas 5:30 sa mga pauwi ng Pilipinas. Pagdating ho ninyo ng bansa, bumili na lamang ho ng tangerine chocolate. Huwag na ho yung mga imported. Ang tangerine chocolate po ay produkto ng mga magniniyog ng mga magsasaka sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan. Ay tanim lamang po sa ilalim ng mga nyugan. Ngayon, nagpo-produce na sila ng dekalidad na kakao beans. Pinaprocess na bilang tangerine chocolate. Available sa 0919-095-5935. Meron pong mahigit 10 variant ng tangerine chocolate. Available po sa tangerinechocolate.ph. I-check po ninyo doon, ha. At ang mga raw material na ginamit dyan ay galing din po sa ani ng mga magsasaka. Kaya sabi nga po ni Dr. Helen Tan, ito'y pinagmamalaki niyang 100% gawang lokal, but taste and looks global. Ang sabi nga ni Dr. Helen Tan, sino magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik po natin ng tangerine chocolate, sa bawat bili natin, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka. Pinalalakas nito ang ating lokal na ekonomiya. Waling nagpaalala naman ang Globe na mag-ingat sa SMS spoofing o scam text na gumagamit ang pangalan ng kumpanya o mga organisasyon para makapanloko. Akala ko nga natapos na itong problema natin dito sa mga hinayupak na mga may mga nagbibenta pa rin ng data. Kasi kung minsan makakatanggap ka ng message, minsan nag-o-offer ng kung ano-ano. Gusto ko ba na mag-loan? Gusto ko ba na mangutang? Gusto ko ba na ng sideline? Saan naman nila malalaman makukuha yung impormasyon na yun kundi doon sa mga nagkakalat ng mga nananakaw nilang impormasyon. Paliwanag ng Globe, ginagamit nila ang ilang mapagkakatiwalaang text sender ID. Kaya gaya ng Globe at iba pa para makapaniwala ng ang nakatatanggap ng text na lihitimo ang mensahe. Lagana pa rin daw ngayon ang mga modus na ito, partikular na sa Metro Manila, sa kabila ng implementasyon ng SIM registration noong nakarang taon. Nakatatanggap ang kumpanya ng mareklamo mula sa kanilang mga customers na may nagpapadala sa kanila ng mga messages sa ilalim ng pangalan ng Globe na nangunguna o na nangunguha ng mga sensitibong impormasyon gaya ng bank details, social media profile at marami pang iba. Buwilang tugon, ginawa na rin ang paraan ng Globe para malabanan ang spoofing sa pamamagitan ng pagpapalabas ng public warning at pagkikipag-ugnayan sa mga enforcement agencies. Kinalampag naman ni Senator Amy Marcos ang Department of Social Welfare and Development tungkol sa hirit na isama ang mga bedridden ng mga senior citizen at mga person with disabilities sa unconditional cash transfer ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Ayon sa chairperson ng Senate Committee on Social Justice, Welfare and Rural Development, dapat tulungan ng gobyerno ang dalawang nabanggit na sektor dahil hindi na kayang alagayan ng mga ito ng kanilang mga sarili at kapos din sa kakayahang pinansyal maging ang kanilang mga kaanak. Kailangan na niya ng komprehensibang evaluation ang programa upang matukoy kung anong impact nito sa mga hihirap na sektor at kung ano pang grupo ang dapat na mapasok din sa 4Ps. Sinabi pa ni Senator Amy, hindi makatuwiran na limitado lamang ang panukatan ng 4Ps sa vaccination at edukasyon simula nang ipatupad ito noong 2007. Matatandaang nagsagawa rin ang komite ni Senator Amy ng mga pagdinig sa panukalang amyenda sa 4Ps Law o Republic Act 11310. Siniguro naman ni Senator Marcos na makapaglalaan ng sapat na pondo sa 2025 national budget para sa mahalagang programa at proyekto ng DSWD na makatutulong lalong-lalo na sa vulnerable sector. Tumaas ng 85% ang dami ng mga Pilipinong manggagawa na nagsasabing satisfied o kontento sila sa kanilang trabaho. Base ito sa isinagawang survey ng Job Street mula sa 900 mga respondent. Mas mataas ito kumpara sa 68% na naitala noong nakasagsagan ng COVID-19 pandemic. Batay naman sa Employee Job Happiness Index 2024, pangunahing prioridad ng mga manggagawa ang work mobility, work-life balance at inclusive work. Lumabas din na positibo ang epekto ng remote work arrangement para sa mga manggagawa. Ipinaliwanag naman ng TV host na si Willie Rebellame kung bakit siya tumakbo bilang senador ngayong 2025 elections. Sa panayam ng DCRH at ang radyo natin, sinabi ni Kuya Will, naawa na siya sa mga kababayan natin dahil puro away lamang ang nangyayari sa Senado at Kongreso. Oo, ano gusto niya magkaroon ng game show sa Senado? Naniniwala si Rebilla na positibo siya
na pwede siyang maging paraan para mabaling din ang mausapin sa kahirapan ng bansa sa halip na magbangayan. Naawa na ako sa mga kababayan natin. Puro awayan na lang. Awayan na nakikita na lahat. Preso, Senado. Siguro, baka maging paraan ako na pwede bang pag-usapan natin yung buhay ng ating mga kababayan? Hindi yung ating pride at ego. Sabagay, may punto si Senator Will doon, ano ha? Kasi nga naman kita ho naman yung nangyayari ngayon sa Kongreso, di ba? Nagiging prosecutorial na ho sila sa halip na maggawa ng pagdinig in aid of legislation. Kuminsan wala pang ang sinasabi nila, hindi, oversight function kasi namin yan. Nandiyo na tayo, kaya lang nangyayari in aid of popularity and in aid of re-election Diba? Lalong-lalo na pagka may nakaharap na kamera. Maganda umaga, Pilipinas! 36 na makalipas ang alas 5 ng umaga. Maganda umaga, Pilipinas! Alas 5:40 ang oras sa buong kapuluan. Gusto nyo na magandang gising? Mag-Ultabayo. Ang Ultabayo po ay ang kauna-unahang postbiotic food supplement na rekomendado ho ng mga doktor, rehistrado sa Food and Drug Administration, at ito po ay halal certified. Ano bang Ultabayo? Ito po ay postbiotic with Lactococcus lactis strain plasma. Ang bawat kapsula po ng Ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis strain plasma. Base po yan sa mga pag-aaral na ginawa ng madalubhasa sa Japan. Mahabang clinical trial po Ang ginagawa po ng Ultabayo, pagpasok po sa ating katawan, ina-activate po yung commander ng ating immune system, yung plasmacytoid dendritic cell. At yung PDC naman yan, ang tumutulong para lumakas ang ating immunity, magkaroon tayo ng sapat na pananggalang laban po sa mga sakit. Na-achieve din ho natin ang magandang tulog, kaya siyempre pagkagising ho natin kinabukasan, maganda ang ating mood. Siyempre pagka magandang mood, magandang disposisyon natin sa bawat araw. Kaya palakasin po natin ang ating immune system, mag-Ultabayo. Ang kauna-unahang postbiotic food supplement, rekomendado ng mga doktor, rehistrado sa Food and Drug Administration. Available po yan sa Lazada at Shopee, siguraduhin lamang na galing po sa Teoxycel Ventures. Ngayon, kung may mga katanungan po kayo, mag-text po kayo sa 0917-110-6580. Available din po sa Mercury Drug, Amesco Drug, Pasmed Pharmacy, John's Pharmacy at Curamed. Huwag kalimutan, ang Ultabayo po ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Dinowngrade ng Bureau of Immigration ang working visa ng marami sa ating mga dayuhan. Kasama natin si Miss Dana Sandoval mula sa Bureau of Immigration. Ma'am Dana, magandang umaga po sa inyo. Good morning. Magandang umaga po. Ayan, ma'am. Gaano karami yung na-downgrade na mga working visa? Sa tala po natin ng Lunes, sa mahigit 10,000 na po yung nada-downgrade natin na visa. 10,000? Foreign nationals, yes, who used to work sa mga or under online gaming companies in the Philippines. Online gaming, hindi naman yung ibang hindi naman sa tourism, hindi naman yung hindi yon ang apektado. Yes po, kasi meron pong deadline itong mga nagtatrabaho sa mga online gaming companies. Alinsunod po doon sa pronouncement ng ating Pangulo na hindi na po natin tatanggapin o hindi na po itutuloy ang online gaming sa Pilipinas. Okay. Na-downgrade. Anong ibig sabihin na na-downgrade? Dapat silang umalis na ng Pilipinas? Sa pag-downgrade po, essentially, parang sinusurrender na nila yung kanilang status as working, yung kanilang working visa here in the Philippines, and they are reverting to the basic visa, which is a temporary visitor's visa. Doon po sa downgrading na yon, they are given 59 days para i-wind down yung affairs nila dito po sa Pilipinas, and they would have to leave the country po within that 59-day period of winding down their affairs. Ano yun? Pag hindi sila umalis, blacklisted na sila? Meron pong deadline sa pag-alis. Doon po sa, after downgrading, they have a 59-day period. Okay. Kapag ang pinaka-deadline nila is by December 31, hindi pa po sila umalis ng bansa, then mag-i-initiate na po ng deportation proceedings against them. So hanggang katapusan. Kung na-downgrade na sila hanggang end of the month, end of the year, ang kanilang pwede pang pananatili, then after that, saka lang sila ipapa-deport. Yes, ang voluntary period po natin for filing ng downgrading
is hanggang October 15. Bakit po October 15? Next Kasi week na. ang ano po niyan, ang 59 days po niyan will coincide with the end of the year. Po doon sa end of the year. Kaya by October 15, they must have filed already their downgradings. Or kung hindi po sila makapag-file after October 15, all remaining valid working visas under online gaming companies will be cancelled by the Bureau and they will be ordered to leave immediately. Ay, mas mabuti pang kung gusto nilang mag-extend pa ng konti, voluntary downgrading na. Pumunta na. Voluntary downgrading po sila. They can go as they please doon sa period na yon. Basta pasok doon sa period. Wala pong order to leave. They will not be blacklisted. If they have valid reason to go back to the Philippines, say for example, they have family here or whatever, wala po silang blacklisting. So hanggang October 15 ang voluntary downgrade, pagpapa-downgrade, ano ha? Yes. Kung hindi magpapa-voluntary downgrading by October 15, ipoprocess na kaagad for their immediate deportation. Cancellation po muna. Cancellation muna. After October 15, auto-cancel na lahat. Pag hindi umalis pa din by December 31, doon na po tayo may deportation. Okay. Ma'am, saan sila pwedeng magpunta? Sa central office lang o pwede sa mga regional offices ng Bureau of Immigration? Yung list po ng mga online gaming companies is just in Metro Manila. So lahat po 'yan sa ating mga opisina. Pero usually po it's their companies that processes their downgradings. So wala po silang kailangan ikabala, just to make sure po that their companies are processing their downgrading. And then the company can also request the implementation of this downgrading. So halimbawa po marami-rami po sila na magpapa-implement ng downgrading. They can request po for an on-site implementation. Kaysa magpuntahan po sila lahat sa opisina po namin. We will be the ones to go there. Through PAGCOR po, PAGCOR will organize po yung members ng interagency to include BI, also with DOLE, who will accept alien employment permits surrendered for cancellation, and including PAOK po and other members of the interagency. Magkano babayaran? May fee ba ito? For them to be issued another Sa downgrading po, there are basic fees po na kinakailangan nilang bayaran, but usually it's covered by the company kasi the company is the petitioner of the visa nila. So the company also has the responsibility to downgrade their visa. Yung binabanggit mong 10,000, ito yung potential na mada-downgrade o na-downgrade na? Downgraded na po yung 10,000 na yon. So meron pang, po yun. More or less, gaano karami pa yung mga hindi nagpapa-downgrade? Ang expected po kasi natin is around 30,000 lahat-lahat itong mga empleyado na ito. But marami po sa kanila ay umalis na lang po for good. So by the end of October 15, we will be doing a tally to see who have downgraded, who are still here in the Philippines. More or less, siguro nasa mga ganun din, mga 10,000 plus din. I guess so po. Siguro lagpas na tayo dun sa target. Okay. Sige, Ma'am Dana, from time to time, kuha po kami ng update sa inyo on this issue, ha? Thank you for joining us. Definitely po. Salamat po. Magandang umaga. Si Ms. Dana Sandoval ng Bureau of Immigration. Magandang umaga, Pilipinas! Plataforma ng Trabaho Party List, nanguna daw sa Pulse Asia Survey. Detalye ng balita mula kay Edniel Parosa, RH52. Edniel? Teka, nasan si Edniel? Biro sa mga kandidato sa halalan, batay sa survey, ang mapalakas ng job creation, livelihood generation at financial literacy, bagay na isinusulong ng Trabaho Party List bilang mga plataforma nito. Batay sa kinomisyong survey ng Strat-based Group sa Pulse Asia nitong Setyembre, mayorya ng mga Pilipino o 57% ng taong bayan ang naniniwala na ang paglikha ng trabaho at hanap buhay
ay ang pinakamahalagang isyong dapat isama ng mga kandidato sa darating na halalan. Upang alawa sa naturang survey ang investment-led economic growth na pinili ng 44% ng survey respondents kasunod ng pagpuksa sa korupsyon na may 41% na bilang. Ayon kay Attorney Michelle David Espiritu, tagapagsalita ng Trabaho Party List, lahat ng ito ay kabilang sa isinusulong na plataforma ng grupo upang mapalago di lamang ang trabaho at ekonomiya, pati na rin ang antas ng pamumuhay ng mga manggagawa. Nauna nang inihayag ng Trabaho Party List na masusi nitong tututukan ang mga solusyon sa tinatawag na most urgent national concerns, gaya na lamang ng pagkontrol ng inflation at pagdagdag ng hanap buhay. Naniniwala rin ang grupo na mahalagang pagkakaroon ng representasyon ng Trabaho Party List sa Kongreso upang maisabatas sa mga mahalagang benepisyo para sa mga manggagawang Pinoy. Giit ni Attorney Espiritu, hindi sapat na umasa lamang sa wage increase upang tugunan ang pang-araw-araw na pangangailangan ng mga pamilyang Pilipino. Dapat din umanong isama ang mga non-wage benefit sa pagpapabuti ng pamumuhay ng bawat manggagawa. Ito si Edniel Parrosa, nagulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Magandang umaga, Pilipinas! 10 minuto na lamang bago mag-ACS ng umaga. Magandang umaga kay Justice Max De Leon ng Court of Appeals. At saka kay Chief Justice Sigismundo. Magandang umaga po sa inyo. At sa lahat ng mga justices na nakatutok sa atin, kaagang gumising. Ano yan, pinapatunayan ho ninyo na talagang kayo mga senior citizen. Joke. De, masisipag ang ibig sabihin. Diba, Justice Leo Madraso? Para ho naman sa mga kababayan natin dyan sa Binangonan, Rizal at mga kalapit na lawigan, gusto ho ninyong silipin ang isang napakagandang proyekto ngayon dyan. Yung St. Monique Ballet, the most prestigious project sa Binangonan, Rizal. Meron ho silang townhouse model na Bianca. It's two-story house with balcony na may 2 hanggang 3 bedrooms. Yung bang pagkagising mo, ang sasalubong ho sa inyo malamig na simoy ng hangin at magandang tanawin. Pwede ho ninyo ma-avail sa pamamagitan ng Pag-ibig Financing at less than 20,000 pesos monthly amortization. 30 years to pay. Tawag na po sa 0917-719-7908 na yan. Affordable ang luxury living. Diyan po sa St. Monique Ballet sa Binangonan, Rizal. Dito natin yung telephone number na pwede nyo tawagan, 0917-719-7908. Magandang umaga, Pilipinas! Si Caloocan Archdiocese ang Caloocan Archdiocese nagpahayag ng kasiyahan sa pagkakahiram kay Bishop David bilang bagong kardinal. Pati si Congressman Chanco nagpaabot daw ho ng pagbati mula kay Edwin Duque, RH23 sa detalye. Edwin. May buntag Kuya Jan, nagpaabot ngayon si Nabotas Congressman Toby Chanco na taas pusong pagbati kay Boss Representative Pablo Berhelio David, Roman Catholic Bishop ng Caloocan at CBCP President sa kanyang pagkakatalaga bilang kardinal. Ay kay Chanco sa paglilingkod bilang pari sa loob ng 41 taon at obispo sa loob ng 18 na taon ay patuloy na inaalay ni Cardinal David ang kanyang buhay sa pagbuo ng mga komunidad na nag-ugat sa pananampalataya at paglilingkod. Dalangin ni Chanco na pagpalain siya ng Diyos na mahusay at may natagsapat na kalusugan at patuloy niyang itaguyod ang pagkakaisa sa mga membro ng Simbahang Romano Katoliko. Samantala, mula naman sa mga diocese sa Caloocan, sinabi nila na sila ay natuwa din at napuno ng kasiyahan sa pagkakatalaga kay David bilang isa sa mga pinakabagong kardinal. Magagawa rin niya ni Bishop David na mag-alok ng mas malaking paglilingkod sa simbahan at sa mundo na higit pang isulong ang misyon ng simbahan na mas piniling opsyon para sa mahirap. Pinuri din ng Cardinal Council of the Churches in the Philippines ang appointment ni David na sinabi na ang kanyang pagkakapromote bilang isang kardinal ay nagpapatunayan niya ay isang mabuting pastol at isang pinuno. Patuloy niya tanggol ni Bishop David ang mga prinsipyo ng karapatang pagtao at angkop sa proseso kahit na sa harap ng matinding pagsalungat at pagbabanta. Ang bagong itinangal kardinal ay naging bokal ng gera kontra droga ni Duterte na naging boses para sa mga biktima ng kagwang.
At ito kinagulat sa Visaris, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edwin. Mamalengke muna tayo o yung galunggong. 60 pesos na daw ang itinaas kada kilo sa nakalipas na 2 linggo. Detalye mula kay Giselle Ricaport, RH15. Giselle, good morning. Kuyang Angel, good morning. Nananatiling mahal sa 240 pesos ang kada kilo ng galunggong dito sa Kabiyasan Public Market sa Parañaque City. 60 pesos na kasi yung itinaas ng kada kilo nito sa nakalipas lang na 2 linggo. Ayon sa mga vendor na ating nakapanayam, mas mahal yan kumpara sa normal na presyong 180 pesos ang kada kilo, pero mababa naman kumpara sa 380 pesos sa pagpalo ng presyuhan sa kalagitnaan ng nagkalipas na buwan. Nagmahal din sa 300 pesos ang kada kilo ng dalagang bukid mula sa 260 pesos hanggang 280 pesos kada kilo. Ang tilapia nagkapako sa 130 pesos ang retail price, bagamat magmahal ng 10 piso ang hango ng mga rice retailer doon sa Batangas. Naglalaro naman sa 200 hanggang 230 pesos ang kada kilo ng bangus, habang ang matambaka nagmura sa 170 pesos ang kada kilo mula sa 270 pesos ang kada kilo. Ang sapsap naman nagkapako sa 400 pesos ang kada kilo. Ang tulingan nagmura rin sa 200 pesos kada kilo mula sa 280 pesos noon. Gayun din habang nagmahal naman ang pampano sa 400 pesos mula sa 360 pesos kada kilo noon. Inaasahang darating sa Pilipinas ang 30,000 metriko tonelada ng imported na galunggong at iba pang klase ng isda sa ikatlong linggo ng kasalukuyang buwan o sa unang linggo raw ng susunod na buwan dahil sa pagsipa ng presyuhan. Ito si Giselle Ricaport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Giselle. At para may pambili ho tayo ng galunggong, etong mahiwagang tunog. Mahiwagang tunog. 4,000 ang naghihintay na premyo. Ayan ha. Hindi ho yan tabo na ginagamit habang kayo naliligo gamit ang Shield Bath Soap, ha? Tingnan ho niyo yung logo ng ang Kumadron na party list na doon yung isang item na yan, ha? Ang inyo pong masagot, ipadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format po ng pagte-text, empty space, name slash, address slash, contact number slash at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. At para ho sa mga sasali sa atin online, kinakailangan meron po kayong sharer badge. Magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Kuya Angel po, si Angelo Palmon sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat sa inyo walang sawang pagsubaybay, pakikinig at pagtitiwala. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay galing po kay dating US President Benjamin Franklin. Ang sabi niya, whatever begins in anger ends in shame. Isang minuto na lamang, 2x2 na.